What is up mga lods? Bali ito, babaklasin natin itong ADV 160 ni Kuya. CVT cleaning, first CVT cleaning nito. Tignan natin kung gaano kadumi itong motor na to, itong CVT niya. So, unang baklas, check natin. Alright. At kung bago pa lang sa aking channel, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga bagong upload na videos. So, dito gamit tayo ng Allen wrench dito sa kanyang CVT cover na plastic. Hindi na kasi stock to, pinalitan na niya. Syempre, papogi. Pogi. Pogi. Sige na. Paano masabi? Kasin lang natin lahat to. Pero kaya nga ng mga previous contents natin. So, if ever magbabaklas kayo ng mga ganito, tandaan nyo kung saan tornilyo yung mahaba, saan tornilyo maigsi, o kung para saan siya yung tornilyo yung binaklas nyo. So, dapat di siya maligaw. Yan. So, pag napaklas nyo na lahat ng mga bolts, tanggalin nyo lang ito, yung cover. Pagkanggalwa lang natin ng cover, may nababaklas na mga dumi-dumi. Yan, so bali may ngipin sa loob ito. Pipisilin mo lang yung nasa pinakaloob para lumabas. Yan. So yan, napisilan natin na baklas na siya. So ito yung tsura niya, pipisilin nyo para kumawala. Yan. Yan, baklasin na rin natin to. So dito mga lods, gamit tayo na 8mm na T-wrench. Baklasin natin to. Ano, ang haba nito. Sana all. Tapos yung nakapaligid dito sa crankcase, babaklasin na rin natin. Haba rin, no? Pero ito, aftermarket na to, CNC hang. Baka naman. Meron pa rito sa loob. Tapos dito mga lods, may 8 pang nakatago doon. Ayun na. Ito, yung nag-iisang 8 dito. Sa sulok na yun, gagamit tayo ng ito. Para ito, pasok na pasok siya. Ayun na. So, baklasin na natin. Kaya nabaklasan natin lahat ng mga bolts. Pwede natin baklasin itong crankshaft. Medyo didik na nikit lang. Medyo didik na nikit lang. Ayan. So, ayan, baklas na yung crankshaft natin. Atong na lang natin muna dito. Ayan, so nakikita nyo na yung CVT components niya. Andito na yung belt, torque drive side, then yung pulley side. Baklasin na natin to gamit ang 22mm impact. Yun o, baklas na. Ayan, nilagyan lang natin ng palatandaan para ito yung nasa harap. Meron ditong washer. Ayan, ay yung drive face nyo, kitang kita mo yung dumi. Dumi oh. Hinuhulog-hulog pa. Lipat muna natin tong belt. So yan, baklasin naman natin tong pulley side na may bola. Ayan, ano yun, napakadumi oh. Sheesh. Saka napansin ko yun, may parang build up na ng kalawang dito. So tanggalin natin tong bushing. So medyo may kahigpitan to kasi ito nga meron siyang seal. So ayan, mapapansin nyo may mga guhit-guhit sa loob. So yun yung nasa inner. So yung nakapasok na ganito. Itong kabilang side walang guhit-guhit. So yun yung palatandaan natin. Ayan, kalawang oh. Build up na ng kalawang. So tanggalin natin tong kalawang. Baklasin naman natin tong backplate. Sabi yung dumi oh. Ayan. Okay pa yung mga slider piece, nakakapit pa. Tapos ito namang sa naman okay din naman. Check natin yung mga bola kung okay pa. Wow, okay, so far so good. Walang mga kanto itong mga bola niya. Tapos yung orientation kasi ng mga bola, kung mapapansin nyo, check natin. Ito yung stock, diba? Wala pa tayong ginagalaw. So ayan, butas dito sa kabilang side. Grabe oh, dumi oh. Hulog na dumi oh. Sheesh, first CVT. First CVT baklas, first CVT cleaning. Grabe yung dumi.
Tapos dito naman mga lods sa torque drive or sa bell side natin, gamit tayo ng 19mm washer, tapos bell. Yan. Grabe oh. May sign of dragging na ba to, kuya? Nagdadrag ba? Hindi naman. Hindi naman oh, pero tignan mo ang kapal nung ano. Grabe. So baklasin na natin to. Itong torque drive. Ayan. Ayan. Madumi na rin tong loob nung crankcase or CVT case natin. Linisin muna natin ng toothbrush ang mga paligid-ligid. Ang dumi. Hindi ka rin magtanim ng kamote ah. Ito sa crankcase natin, pwede kayong gumamit ng gasolina mga lods. Pero make sure na iiwasan nyo yung mga rubber seal natin. Ayan. Isang panlinis talaga yung gasolina. Pero kung may CVT cleaner kayo, pwede nyo naman gamitan ng CVT cleaner. So yung mga lods, ingat lang kayo. Medyo matalim din kasi yung mga singit-singit ng crankcase. No? Sugat tayo. Shems. A few moments later. Yan mga lods, nalinis na natin yung mga crankcase. Then natanggal na rin natin yung konting kalawang dito. Ayan o. Nalinis na rin siya. So ang next lilinisin naman natin ay itong mga CVT components natin. Let's go! So yan dito mga lods, yung mga components natin na walang mga goma-goma, pwede na linis sa gasolina, kagaya nito. Punasan lang natin ng tuyong basahan after natin magasolinahan. Ito namang bell. Tapos dito pala sa bell, as long as okay siya, as long as di pa siya bengkong, di pa siya need palitan. So una suli ng gasolina. Pwede naman tubig na may sabon, pero make sure na papatuyo nyo siyang husto kasi baka siya kalawangin. So dito mga lods, gamit tayo ng tubig na may sabon kasi may rubber component siya. Hindi natin pwedeng lagyan ng gasolina at baka mamaga. Mga lods, pwede natin bugahan ng compressor. Uminta natin ng gasolina tong mga loob-loob kasi medyo nagmancha siya. Tatanggalin lang natin, tinanggal natin yung mga mancha using gasolina. Then bugahan lang natin ng compressor para tanggal talaga, tuyo talaga. Itong mga bola loads, laglag na lang natin dito sa tubig. Tubig na may sabon. Tapos konting linis din. After na sinabon, binadlawan, then pwede na natin bugas. So itong backplate, dahil meron siyang dito slider piece, hindi na natin gagamitan ng gasolina. So ayan mga lods, pakita ko lang sa inyo yung orientation ng belt natin. So ito, ayan o, Honda. So ganti position niya kasi. So ayan, Honda. So baklasin na natin tong torque drive natin, yung clutch assembly. Gamit tayo ng 39mm na dito, impactor. Lalayan lang natin. So ayan o, pumipitik siya o. So meron siyang plastic. Ayan, na tumatama dito sa ating clutch assembly. Ayan, ganyan siya, ganyan. So tanggalin na natin to, tapos baklasin natin din to. Sikotin lang natin to mga tag dito clip hanggang sa matanggal. Ayan. So ayan, yung bilog na portion talaga yung nasa ilalim. Ayan, parang pa oval. So first baklas to. Ayan. Ayan mga lods, dito sikwat-sikwatan lang natin ng konti hanggang sa matanggal siya.
Ayan, so tanggal na siya. So ayan, may pintura naman yung nasa ibabaw, hindi kayo maliligaw. Gamit tayo ng circle plier para mabaklas tong mga spring. So yung mahaba nakakagat dun sa pumapasok sa loob. Ito may guide naman na yun, mahaba to. Tapos may ikse dito. Yan, once na mabaklas na, tanggalin na natin isa-isa ang mga springs. Yan, tapos pwede nyo na ibuka to clutch lining. So yan, tingnan nyo, may parang sabit siya dahil hindi pa siya nalilinis. Pero mamaya tingnan mo, papakita ko sa inyo pag nalinis na kung gaano ko siya ka free play. So ito, mapapansin nyo may goma, tanggalin na rin natin itong mga goma na to. So ito, dahil wala na siyang goma, pwede natin gamitan ng gasolina ulit. Gasolina ang mahiwagang panlinis. Pwede na! Malinis na siya. Yung mga springs, linisin na rin natin. Kasi nila lang din. Lugar. Alright, okay na yun. Ito naman sa mga clutch natin, sabon na may tubig. Flex naman. Hindi ko napapakita kung paano hugasan. Basic lang naman. Hugasan lang natin literal. Siyempre after hugasan, bubugahan. Itong plate sa clutch assembly natin, PM na lang din natin. Gasolina. Spring. Then natin gasolinahan din. Punas. Punasan natin itong plastic part nya. Then balik na natin. Yan. Dito mga lot sa torque drive natin, tanggalin lang natin itong cover. Ayan, mahugot mo. So ayan na yung braso. Alisin lang natin itong mga pin. Ayan. 1 2 3. Ayan, tatlong pin lang yan. Nasa alis yung pin, mababaklas yun ng buto. Itong torque drive. Yung male and female. Ang tanggal tuloy na grabe yung nanlilimahid. Itong sleeve, gamitan din ng gasolina. Mga pin, babad lang natin dito para mawala grasa. Punas lang ulit. Kasi itong female, punasan muna natin itong excess grasa. Pinunasan ko lang ng gasolina itong part na to para mawala yung mga excess grasa na humalo dito sa ating torque drive female. Yan, or seal. Isa dito sa taas, isa dito sa baba. So para hindi mamaga, huwag natin babasahin ng gasolina.
Sa mga gilid-gilid lang lalagyan ko. Dalawa natin ang tunas na. Tapos dito mga lods, punasan lang natin yung mga dito yung mga butas-butas na pinapasukan ng ating pin. Make sure na walang balas or walang buhangin. So ayan mga lods, malilinis lahat ng components natin. Ayan, hiwa-hiwalay na sila. Ngayon, bubuin na natin sila isa-isa ulit. Alright, let's go! Dito mga lods, pasok na natin tong female torque drive sa male torque drive. Ngayon, tapos pasukan natin ng pin. Ang bawat butas na ilalagay natin ng grasa. Make sure high temperature yung grasa nyo. Kabit natin to, yung cover nya. Matigas lang siya, pero pag pumasok yan okay na, all goods na. Tapos saka natin pihit-pihitin para maglaro. So ayan mga lods, build na natin tong clutch assembly natin. Unang-una kabit muna natin tong mga goma. Basahin lang natin ng konting grasa tong mga ehe ng ating clutch lining. Ngayon kabit natin tong mga clutch lining. Ngayon kung mapapansin nyo, ayan, replay na siya dahil may konting grasa. Kabit lang natin. Spring itong mahaba. Itong mahaba, kabit natin dito sa mahaba. Tapos gamitan natin ang circle plier para kumagat dun sa bilog yan. Nakabit na lahat. Then balikan natin itong plate. May pintura, ayan. Siya yung nasa taas. Pukpukin lang natin ng konti para pumasok bawat kanto. So kabit na natin itong mga clip. So ayan yung clip natin, itong pabilog na side, ito yung nasa ilalim. Ayan, pumasok na. Tapos dito mga lods, pasok lang natin itong spring dito. Make sure nandito yung plastic sa taas siya. Pag pinisil natin to, ipapasok natin tong nut. Ito may kulay naman, siya yung nasa labas. Kabit na natin yung mga bola. Stock grams pala ng bola natin ay 19G. So kung 9 times 6, so 114 grams. Grabe. Balik na natin yung backplate. Ayan. And ngayon itong butas ng bushing, lagyan natin ng konting grasa. Yung tipong mababasa lang siya. So dito mga lods, lagyan lang din natin ng mga konting grasa. Papasahin lang din natin. Kapag papawisan lang siya. Tignan natin itong pulley set. So yung torque drive naman natin, install na natin yung shop. So lagyan na natin ng grasa din itong part na to. Nga pala mga lods, lihain nyo rin pala itong ano natin, clutch lining. Clutch lining natin.
Ayan, tapos bugaan lang natin ng konti. Ito na natin dito sa ating torque drive. Ayan. Ngayon malalagyan na ng grasa yung loob ng ating torque drive assembly. Tanggalin lang natin yung mga excess na grasa. Yan dito sa belt, check natin kung may damage na. Goods pa naman din to. Yung name ng Honda, nakapaganyan yan. Yan, ganda orientation nya. So kabit na natin sa ating torque drive. Sinin lang natin para pumasok yung belt sa loob. Ano? Ayan. Ano, pasok na yung belt sa loob. Pull na natin. Alright. Ayan. Kung mapapansin nyo, maluwag pa dito sa part ng pulley natin. So makakabit natin na maayos yung ating drive face. Ayan. Washer. Then nut. Hand tight lang muna. Once na ma-hand tight, pwede natin barilin. Kabit na natin yung bell natin. Ayan. Then washer ulit. Then nut. Hand tight lang ulit. Then gamit tayo na 19mm. A few moments later. Okay, start. Testing natin. So, check natin condition ng bell. Ayan, lumapat naman, matigas. Install na lang natin tong crankcase natin. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bago nating upload ng mga videos. Mga loads, lagyan lang natin ng konting grasa tong bearing dito. Bago natin kabit tong crankcase natin, make sure na nandito yung mga pin. Ayan. Before natin install dito. So yun mga lods, salamat sa panonood. Natapos na naman ang isang episode na ito about sa CVT cleaning ng ADV 160. Take note, first time CVT cleaning, odo na 11,000 plus kilometers. So expect nyo na kung gaano kadami ang yung CVT if hindi pa kayo nagpapalinis ng ganitong odo. Salamat sa panonood, sa suporta. Hanggang sa muli, ride safe. Nya!